box jellyfish. Ayan o. Ayun nga. Hello. Oo nga no. Ba't kaya ano? Ano may fault line. Nakakatakot ah. Oo, tingnan mo. Kaya natin ha. Kaya natin. Nakawatan kaya yan? Pwede ba kawatan? Ano init? Ayun. Ano? Kalalim isa. Yan! Hawatan mo, hawatan mo. Ay, nakatiyan. Hawatan mo. Ano? Oh, malalim di ba? Oo. Oo, dati. Baka may mga dito, pulkan dito. Ha? Baka may pulkan. Isda. Ang galing ang buhay ko. Baka may ano dyan, yung ilog-ilog. Ilog-ilog? Ito pa. Ayan pa, nagkalat dito. Oh, ayan oh. Ayan oh. Ayan oh, ito. Oh. 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 Sa ating panibagong episode video ay nagpunta tayo dito sa mismong probinsya ng Isla ng Bohol, kung saan ang Bohol ay siksik sa mga kwento ng kasaysayan at mga naggagandahang mga tanawin na dito mo lang matatagpuan. Minsan na nga nabansagan ang Bohol na the jewel of the Philippines o gods of the paradise na mga banyagang bumibisita rito. Minsan na nga nakilala ang Bohol sa buong mundo dahil sa mga katangian ng mga magagandang tanawin na dito mo lang makikita. Halimbawa na lang ang Chocolate Iconic Hills na dito mo lang matatagpuan. Isa itong bulubundukin na burol na nagkalat na nagmistulag tsokolate na kisses ang itsura niya. Mas maa-appreciate mo nga ang Chocolate Hills kung bibisita ka rito sa panahon mismo ng tag-init o sa buwan ng mga Mayo or Hunyo dahil nagkukulay brown ang mga damong nakapaligid dito. Hindi rin papahuli sa iconic view ng Bohol ang man-made forest na kung saan itinatag ito ng panahon ng 1960 sa pagitan ng mga bayan ng Pilar at ng Lubok. Sa haba ng 2 kilometro ay tinanim ang puno ng mahogany na sa kasalukuyan ay pinakikinabangan ng mga LGU at ng mga turistang bumibisita rito. Pag napadaan ka nga dito ay nagmistulang isang gubat na may kalsada ang iyong makikita. Dito rin makikita ang isang malawak na ilog kung saan ang Luwok River ay meron ding isang floating restaurant. Hindi nga lang siya isang floating restaurant, kakaiba nga ang magiging experience mo rito dahil habang kumakain ka nga dito ay binabaybay ng floating restaurant ang kahabaan ng Lubok River at sasabayan pa nga nito ng entertainment na pagkanta ng mga lokal na mismong singer ng Bohol at meron din mga dancing tinikling dito ng mga lokal mismo ng Lubok. Hindi rin papahuli sa mismong kasaysayan ang probinsya dahil marami rito mga kasaysayan ng mga lumang simbahan kung saan itinayo pa ito sa panahon ng mga Kastila. Kaya sa video na ito ay samahan niyo akong panoorin ang aking mga adventures story dahil marami rin dito mga nagpuputi ang mga dalampasigan at mga diving spot katulad na lang dito sa may Balikasag Island at Dumaluan Beach na matatagpuan mismo sa may Panglao Island kung saan marami matatagpuan ng mga marine species. Isa na nga rito ang mga pawikan. At syempre, ang pinagmamalaki mismo ng Bohol, ang Philippine Tarsier, na dito lang din makikita sa kagubatan ng mismong Bohol. Isang primate na endangered species na matatagpuan sa kagubatan mismo ng Bohol. Aktibo ang mga primate na ito sa gabi at gising na gising. Dito rin sila nanghahunting ng mga pagkain nila katulad ng mga insekto. Kaya sa video na ito ay hayaan nyo ipakita ko sa inyo ang aking mga daily activities mula nga sa may day 1 hanggang sa may day 3 dito sa may Bohol na tinagurian the jewel of the Philippines or the god of the paradise.
Alright, good morning. October 31. 5 a.m. So, pupunta kami sa may Terminal 2. And we're going to Bohol. Yes. So, nakaplano na to ng mga ilang buwan na. Naghandaan namin. So, ang nangyari, ang biyahe namin papunta sa may Panglao is 2 group. May mauunang group, then kami yung pangalawa. So, right now, we're going to Terminal 2. Naantay lang namin yung binook namin na Grab. Papasok na siya sa aming subdivision. Kita-kit sa terminal. Alright. Nandito na kami sa may Terminal 2. Sir Bert. Ay. Sir Bunny. Te. Sino man Pelvin? Ako lang ba yun sa may birthday? Sa overhead compartment. Usapan namin ang lahat. Alright. We are arriving here at Tagbilaran, Panglao at 8 a.m. October 31. So, pagkuha lang namin ng mga check-in baggage. Then, diretso kami sa terminal ng tricycle papuntang Panglao. And that's it. See you there! Pag exit nyo dito sa may Tagbilaran Airport, paglabas nyo, merong mga van na pwede ka mag-rent. Tapos may mga destination na yon kung saan yung mga nakabukay na accommodation. Tapos meron din mga tok-tok. No, diretso na rin dun sa sa mga resort na pupuntahan nyo. Kasi malapit na dito yung sa Tagbilaran, yung Panglao Beach. Almost ilang kilometer na lang yun. Tapos ilang minuto lang yung biyahe papunta dun. So, yun yung mga tricycle. Pwede nyo nang sakyan yun dito para kung gusto nyo mas makakatipid. Kasi syempre mas mura dun kaysa sa van. So, doon na lang kayo kung ilang piraso lang din naman kayo. Tok-tok na lang. Ang dating nga lang ng mga tok-tok dito, minsan pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Ganun lang, hindi yung marami agad nakapila rito. Pagka exit mo, baka magtaka kapag labas mo, walang magantay ka lang, may dadating din. Mga pa isa-isa lang, pa dalawa, ganun. Dito na lang kayong dalawa sa likod. Ako na lang dito sa harap. Pwede ako dyan, kuya, na tumabi sa'yo. Marilu. Apo, Marilu Resort. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for the broadcast safety announcement regarding power gas. Saan nalagay? Ang galing. O, tabi mo na lang to dyan sa gitna nyo. Yan. Sige, Cha. Go, Cha. Dapat ganito yung namin nila Ate Jumel eh. Yeah. Galing, kuya. Ganito na i-aarkinahin namin eh. Dito. Alright. Gaway. Cha. Errol. Yun. Okay, mati. Thank you! Social naman ang birthday ko. Ano talaga? Almost mga siguro 10 minutes. Ganun lang yung ride mula doon sa may pag-arrive doon sa may terminal, tapos papunta rito sa may Panglao Beach, Marilu. Ganun lang. Yan, so yung check-in kasi namin 2 PM ba? Ang check-in 2 PM no. Yung 2 PM, so alas 9 pa lang ng umaga.
Gagawin namin mga ano na kami, magtutour kami. Dito sa may Panglao, parang city tour lang, motor. So nag-rent na kami, andyan na rin daw yung mga motor. Yung mga gamit namin, pwede naman daw namin iwan lang dito. Kasi wala pa yung check-in time namin. Dalihin lang yung mga important belongings. Ito po ang tropang LTO, nagkakagulo lang sa picture lang. Picture muna kami bago kami lumarga. Ayan na, game. Hindi, kaganina pa nakawaki. Waki-waki eh. Waki-waki sadya. Yan, so ito po yung aking na-rent na motor, PCX 160. Alright. Para medyo malakas-lakas. Let's go. Hawakan mo ito. Hindi namin alam kung saan yung unang destination namin kasi yung nakakaalam yung kasama ko. So susunod lang kami sa kanya. Nahuhuli na kami. Yung dalawa. Dapat pumunta. Paano magpatay? Para sa details ng ating Bohol travel, meron tayong 3 days and 1 night. Para sa day 1 activities, at tawag naman dito ay City Tour Panglao. Dahil nga sa nag-arrive tayo dito sa may Panglao Airport, dito rin tayo magsisimula ng ating day 1 activities. Tips lang, make sure lang na meron na kayong accommodation na tutuluyan dito. At mas maganda, gayahin nyo na rin mismo ang schedule ng booking flight namin na dumating kami mismo dito ng 8 AM ng umaga dahil magsisimula kasi ang day 1 ng inyong activities ng mga 9 AM. Sulit na yan para sa Panglao City Tour. At make sure din na meron na kayong nakausap na mga motorcycle rental bago kayo dumating dito sa may mismong Panglao. Para naman sa gustong sumubok ng loop ng Panglao Island ay merong itong 50 kilometers o depende pa yan kung saan ang ruta magsisimula kayo. Bohol Farm. Bohol Bee Farm. Naka-play yan. Titignan natin yung mga yung mga bubuyog dito na kumakain daw ng tao. Mga nature lover. Nandito kami sa bee farm. Pinuno! Saan ba tayo? Susundan ka namin. Ang leader namin. Sa may balita. Pag yung kasing laki ni Jollibee yan, okay yan. Pero talaga naman tatakbo ka na. Ang Bohol Bee Farm ay isang sikat na tourist eco destination dito sa may Panglao Island, Bohol. Kilala din sila sa organic farming, pukyutan, or farm to table restaurant na habang kumakain ka ay nakaharap ka sa dalampasigan. Nag-aalok din sila ng mga accommodation, resort at hotel. Mga tour tungkol sa mga beekeeping or organic garden, spa service, at kilala rin sila sa kanilang mga homemade ice cream na gawa mismo sa mga natural na sangkap. At ang kagandahan dito ay kahit sinong bisita ay pwedeng pumasok. Wala mismong bayad ang pag-entrance mo rito. Dito kasi pagka pumasok ka daw, meron daw magtutur dito tapos ino-introduce yung yung mga bee. So for the meantime, itong araw na to wala daw. Pero pwede naman kami mag-ikot. Tapos research na lang, research. Sa pagkakataon lang ng pagpunta namin dito ay wala muna silang tour introduction ang nangyari. Isa sa paborito nilang activity ay ang educational farm at ang bee tour, kung saan matututunan mo ang pag-aalaga ng bubuyog at kung paano ang pag-harvest ng pulupukyutan at ang mahalagang papel ng bubuyog sa ating kalikasan.
Makikita mo rin dito at matututunan mo ang kanilang diskarte sa organic farming at ang pagproseso naman ng kanilang mga produkto sa kanilang organic at bee farming ay dinadala nila sa mismong bus shop. Mga ano to? So sweet. Ito yung mga pwede naman, sige. So dito sa may bee farm, yan, may mga ganito silang papasok sa isang store. Yung mga made nila to about sa mga honey. Ito pure Bohol Bee Farm honey. Ito palaman na may halong malunggay. Malunggay, brother. Stick yan. Parang ini sa labat. Yung mga gusto sa labat. Simbahan ng Dawis. Ito yung marker. Tinatag ng paring Eswita. Yung panahon siguro to ng mga Kastila kasi 1697 to tinatag. Pinamahala sa mga paring Capuletos ng 1768. So ilang ano na rin, 16th century pa. Tingnan natin sa likod kasi may nakita akong malawak na katubigan, para siyang may lawa, pero dagat yan, tingin ko dagat. Karugtong kasi ito ng ano, karagatan ko. Malawak na sa likod. Ang rin malaking kampana rito, yun o, luman-luma na rin siya, parang fish pond. May nag-aano doon, oh. Break-in? Break-in. Nakarating kayo doon? Hindi pa? Ang simbahan ng Dawis dito sa may Bohol, o mas kilala rin na Church of Our Lady of Assumption, ay naitatag ng panahon pa ng mga Kastila 16th century sa taon ng 1679 na idiniklarang National Historical Landmark at National Cultural Treasure. Gawa rin mismo ang lumang simbahan nito sa Neo-Gothic at Neo-Classic. At meron din bell tower na gawa naman sa mga corals. May milagrosong balon din mismo sa loob mismo ng simbahan na pinaniniwalaang may kakayanan daw na magpagaling.
Eto, pag dito tayo huli natin to. Eh di mamaya. Parang pwede tayong tumagos eh, gumanon eh. Dumiretso. Ayun, binalibayad na kami. Para maka-enjoy tayo kung gusto nyo maligo talaga. Sarap talaga doon, malamig yun. Lublog, sarap doon. Doon muna tayo. Ito hulihin natin. Pwede ba yan? Hinagdanan Cave. Hinagdanan Cave. Ayan na. Literal. Literal na cave. Alam mo yung benefit sir, ma'am? Below 5 feet. Pag mga ganito kasi, dapat nakakaintindi na kasi yan. Pag umentrance kayo dito sa Hinagdanan Cave, diba, paglakad nyo, ito yan. Ma'am, remove na lang yung mga shades ha. Kasi yung kapon yan, ang sobrang sa glasses yung 7 feet yung 1 step lang. Kung nagasgas at sure step. Pwede naman mag-slide para mabilis. Kaya nga. Ay, kuya, makakalabas ko tayo. Nagkatuto si Ate Joel. Hindi, grabe kasi oh, mga Karol TV. Tingnan mo, oh. Ang tarik ng pababa talaga. Oh. Ang tarik, ayun oh. Kaya kailangan pa-side talaga yung ano mo, yung baba mo. Kasya ba kami? Kasya naman. Bakit? Ito na si Ate Joel eh. Sa side lang daw. Side. Para kasya. May gagapangan daw din mamaya. Ano, sir? Baka mauntog yung sa taas. Sa baba, safety yan. Ay, naku. Malalim mga. Lalim! Lalim! Ingat kayo, nasa ulit si Cha. Okay, sige po, abante. Malalim sila. Malalim dito, ma. Okay, ingat lang, ingat lang. Sir, malalim yung sunod sila. Aray ko, Ay, ulo nga sa Kala mo- ulo mo kasi medyo alagang growing. kala mo, tangkad eh. Nauntog pa eh. Malalim. Ayun oh, the best oh. Hindi po yan tatama. Ano to? Pero si Dagol, Sakto lang po, sakto si Dagol dati dito sumabit, ma'am. Kasi, Si Dagol, nasa likod dito. Mas makipot. Dahil lang, tagilid, para hindi magalas. Sir, malalim. Tagilid yung paa, para wala madulas. Wait lang muna kasi human trafficking na. Human traffic na. Okay, maganda yan, sir. Dito kayo lahat. Wait lang ha. Nakabigyo siya. Sige, baba pa mo. bababa ako. Ma'am, baba pa more. Hindi ako kita. Kasi puno na yung imbornal, ma'am. Baba pa more, baba pa more. Sige, sige ma'am. Ipagpatuloy ang precision, ma'am. Sige, sige. Ma'am, yung ulo ha. Yung ulo daw tanggalin. Kasi yung butas natin maliit lang yung sarap. Walang problema yan, ma'am. Kasi ganito siya, kaliwanag yan, ma'am. Sige, sige na lang. iPhone naman to, sir. Hindi naman my iPhone. Sige, sige. Dapat naka-finger heart din. Okay, go. Adjust ko lang mga konting. Ay, sorry finger. Sawa lang. Kasi kapag hindi limitihan, ma'am, mapupuno lang ito, ma'am. Ganyan ka pa si Tito, 50% lang. Okay, sige na. Pwede na, ligo na tayo. Ang Hinagdanan Cave ay matatagpuan mismo dito sa may Dawis, dito sa may Panglao Island, Bohol. Isa itong sikat na Cars Cave na matatagpuan dito sa may Panglao, Bohol. Cars Cave o apog na bato. Isang uri ng bato na natutunaw sa kahabaan ng panahon. Lumalambot lamang ang mga klase ng ganitong bato dahil sa asido na nanggagaling mismo sa tubig ng ulan. Sa kalaunan ay nakakalikha ito ng mga klase ng mga magagandang klase ng bato na ang tawag ay stalactites or stalagmites. Meron na rin na buong lagoon dito na kung saan pinaliliguan din ng mga turistang bisita. Ang uri ng mga tubig dito ay merong freshwater at saltwater. Ang freshwater ay nanggagaling mismo sa tubig ulan o dito sa mga groundwater. Konektado din ang kuweba na ito dito sa karagatan ng Panglao. Sa halaga naman ng entrance na meron dito para sa viewing ay meron bayad na 50 pesos at kung gusto mo naman mismong maligo sa may lagoon ay meron mong bayad na 75 pesos. Sa historical story naman ng Hinagdanan Cave, ayon mismo sa mga kwento ng lokal dito ay nadiskubre ito ng isang magsasaka ng panahon ng Pangalawang Digmaan. Ginawa rin itong mismong taguan ng mga lokal ng Panglao para sa mga sundalong Hapon.
time check. Nandito na kami, nakabalik na kami sa may sa may Marilo Resort dito sa may Panglao Beach. Time check mga 5 PM na ng hapon. So pagkatapos namin doon sa may cave, then bumili muna kami ng mga kailangan namin para sa pang-umagahan, mamayang panghapunan, katulad ng mga tubig, no, mga kung ano mang kailangan para sa pagkain. Then dumiretso na kami dito, tapos yung iba na mga nagbanlaw na. At ayun nga, nagsishot na sila, ayun. Ang sarap ng pwesto rito. Mga Karol TV, nasa may tabi ka ng dagat na katulad nito. Tingnan nyo naman yung buhangin yan. Medyo low tide lang ngayon. Makikita nyo rin na maraming mga bangkang yan. Mga gamit na mga pang island hopping. So marami rin naliligo na ng mga turista rito, mga bisita, no? Yan, katulad yan ng mga bata. Kasi mababaw lang yan. Kahit medyo malayo doon, parang mga hanggang baywang lang yung lalim niya. So bukas, gagamit kami ng magre-rent kami. So medyo malayo yon, hindi katulad ngayon na eto lang, inikot lang namin tong buong Panglao. So ang mangyayari kasi bukas, yung buong Bohol talaga, Tagbilaran, lalabas kami doon. Tapos yon, ipupuntahan namin yung mga tourist destination na mga nakalisa amin para bukas. So sana exciting, no? Maganda yung mangyari. Tsaka solid dito sa may kung pupunta kayo dito sa may Bohol, much better na I suggested po na pumunta kayo dito sa may Pagbilao Beach. Opo, dito. Tapos isama nyo sa list nyo na kung ano yung accommodation na maghahanap kayo. Isama nyo yung Marilo na ipa-flash ko dito sa screen. Yan. So ilalagay ko rin doon kung magkano yung mga expenses ng mga room dito. Tapos papakita ko rin sa inyo mamaya, kaya bukas na lang, no. Itutur ko kayo doon sa mga room. For the meantime, ganda, tignan nyo naman dito, oh. Solid. As in talagang puting-puti yung buhangin na yan. Tapos ang ganda pa ng paglubog ng araw doon. Ang ganda ng kulay ng langit, eh. Oh, wow. No, medyo padilim na rin. Alas 5 na ng hapon. So ini-enjoy lang namin yung paglubog ng araw. Hindi rin ganun kahangin. Hindi rin malamig, kumbaga pagka tumambay ka rito sa may tabing dagat, hindi ka lalamigin. So ayan. So bukas, good luck. Para sa akin, napaka-solid ng Panglao Beach na to na napuntahan ko sa lahat ng mga beach, kasi solid din yung yung buhangin nila, tapos yung dagat solid din. Ayan. Sarap mag-inom, oh. Diba? Nasa tabi tayo ng dalang pasigan, no? So shot ka rito, may pwesto ng upuan. Tapos ito yung view mo. Lalo na bukas ng umaga, maganda yan. Tatambay ka rito. Mag-aantay ka ng ng pagsikat ng araw. Boss natin, layo ng tingin mo, ah. Siya, titigan mo doon. May nalulunod ba doon? Parang gumagano yung leg mo, na-extend eh. Gumagano eh. Dito kami nakapwesto. Tapos doon, meron silang restaurant. So kung order kayo ng pulutan, pwede nilang i-deliver dito. Mula doon. Mula dito. Sana maliwanag dito. Ang mukhang maliwanag naman. Kasi may mga street light, spotlight, ayun. Solar.
second day dito sa may Bohol. So, dito pa rin kami sa may Panglao, dito sa may Marilao Beach. Yung mga nangyari kahapon is nag-ride kami. Inikot namin yung buong Panglao. Then may mga pinuntahan kaming mga tourist destination mismo sa may Panglao. Isa na nga doon yung yung Hinagdanan Cave na pinuntahan namin. Then umuwi na kami dito. Tapos i-introduce ko sa inyo yung room na tinuluyan namin. Ito yung tinatawag na deluxe room. Actually, kasya rito is 4 na tao. Pero pang dalawahan lang talaga. Ito meron isang kama rito. Dalawa rito na tao. Kaso parang alanganin na. Kailangan payat. Tapos meron din dito isang kama. Yan. So kung gusto niyo na mag-add pa ng isang kasama, pwede naman. Mag-a-add lang dito ng mattress. Pwede pa, maluwag pa yan. Meron TV. Tapos may mini refrigerator. TV. Aircon. Tapos ito yung CR. Magkano bayad namin dito. Yung mga presyo nito, ipa-flash ko sa screen. Yan. Look, ito yung mga ibang room, no. Nakatabi nitong sa amin. So, I think naman to, same lang to. Ayan. Siguro same lang din ang mga room yan. Tapos dito, meron ditong access ng hagdanan. Ito, papunta to sa sa parking area. Yan. Dito ka papasok. Tapos bababa ka doon. Doon yung parking area. Ayun doon yung mga motor na rent namin kahapon. So napakaganda ng nung access dito. Pagkatapos pwede ka na rito pumunta at dumaan. Kung dito lang yung room mo. Yan, swimming pool. Mababaw lang naman siguro to. Tapos meron dito pang kids. Kasi ito mababaw lang. Yan. So kung yung pang family, maganda rin dito, recommended din kung may mga kasama kayong bata. Pwede rin dito. Ayun yung mga other room. Tapos meron din dito na parang condo style. Ito rin. Dito yung mga room ng sa kasama ko. Wala tao, siguro nandun na sila sa sa malapit sa seaside kasi almost 7:30 na, no? Mag-aalmusal. Libre rin pala yung dito, breakfast meal. Birthday friend. Ay, di na kayo makakaulit. Kala nyo. Ah, dito na lang ako. Yung record nyo po ngayon. So, yung first time ito ng sir is punta tayo ng Chocolate Hills. Tapos pagkatapos ng Chocolate Hills, Starshare, Man-Made Forest, then Floating Restaurant, and then Wall Python Butterfly, and then last is Baclayon Church. So ngayon ma'am sir is first stop natin is gasoline station po kasi kaunti lang yung tulas natin. First destination. So ma'am, first stop natin is Chocolate Hills po. So galing po ito papunta po ng Chocolate Hills. Nag-drive tayo ng mga 1 hour and 30 minutes. Talaga naman. Yun, no? Talaga kailangan natin to energy drink. Yes. Kape.
sakay kami sa coaster, imbis na mag-ban kami, naisipan namin na mag-coaster na lang para magkakasama, para makatagay! Yay! Ako nga pala si Christian Mel. Ito wala ito, tanggero nyo ngayon. Kala ko tour guide, puta tanggero, hayop eh. May natagay ba, Sir Bert? Para naman sa ating day 2 travel dito sa May Bohol, tayo naman ay magla-land tour. Iikutin natin mismo ang buong isla ng Bohol. Nag-rent na rin tayo ng para sa ating service van. At hindi lang basta van, kundi coaster mismo ang kinuha natin, yung pang 20 packs ang kasya sa loob. Mas eto ang pinili namin dahil nasa 20 packs ang bilang namin. Mas maganda kasi ang banding kaysa nga namang kumuha kami ng 2 van tapos magkakahiwalay pa kami. Para naman sa magtatanong kung magkano ang rent namin mismo dito sa May Coaster, ay naghahalaga lamang ng 8,000 pesos. Si Kuya Driver na rin mismo ang aming tour guide. Makipag-ugnayan na lamang kayo dito sa May Marilo Resort kung gusto nyo mag-rent din ng coaster. Alright, welcome to Chocolate Hills. Din yung 200 step. Ayan o. Tarik din. Alright guys, welcome to Chocolate Hills. Here in Bohol. Ooh! Aakit ka dun. 200 step. Ayan o. Ang ganda ng entrance oh. May fountain, may balls din. Ayun po, doon pa sa may left side natin oh. Kung nakapunta ka na sa may Lukban, Quezon, yung doon sa may Kamay ni Jesus, tingin ko mas grabe pa yung step doon. Ang pagkakaiba lang na may ano siya, may pattern lang yung paakyat niya, no? So makakapagpahinga ka. Ito lang ang pagkakaiba. Dire-diretso pero meron namang station para magpahinga ka, may parang pahingaan siya, mga shade. Sir Bert. Una ka na. Sige lang, thank you. Tayo nagmamadali. Oh, dyan. Uy, welcome to Bohol. Chocolate Hills. Ayun, Tignan niyo yung background namin na yun. Ang dami. yung nakapila pala. Yung doon yung sa picture. Oo nga, picture nga yun. Mamaya na pagbaba natin. Hindi nyo akalain, no? Malapit na. Lagpas na kami ng kalahati. Ang Chocolate Hills ay isang pambihirang pormasyon na makikita mismo sa isla ng Bohol. Ayon sa impormasyon ay meron humigit na 1,260 na hugis apa ang nakatayo dito.
Dahil sa dami nga ng burol na nagkalat dito ay halos 3 bayan ang nasasakop nito. Yan ay bayan ng Carmen, Batuan at Sagbayan. Mula nga sa may view deck ay maaakyat mo to ng mga nasa 200 step bago mo marating ang mismong view deck. At dito makikita mo ng 360 ang mga nagkalat na burol ng Chocolate Hills. Bagamat kakaiba ang atraksyon na makikita mo rito ay hindi pa rin ito nasasama sa 7 Wonders of the World. Pero mabibilang naman ito sa pambansang yaman lupang National Geological Monument ng Pilipinas o yung pinakatanyag na natatanging likas yaman at atraksyon sa Pilipinas. Ayon umano sa mga kwentong alamat ng mga matatandang lokal ng taga Bohol, libo-libong taon na ang lumipas ay mayroon daw 2 higanting magkaibigan ang nag-away at nagbatuhan ng putik kaya nabuo ang mga burol ng Chocolate Hills. Ayon umano naman sa mga ekspertong mananaliksik ay dating bahagi ng malawak na karagatan ang lupa na meron ang Bohol. Sa kalaunan na paglipas ng panahon ay mismong tumubo na ang lupain na meron ngayon ang Bohol Island. Sa mga tuwid, ang mga burol na tumubo ay mga bahagi ng limestone na meron lamang lupa sa ibabaw. Sa pagpapatuloy nga ng ating panahon ay nananatili pa rin tanyag ang Chocolate Hills hindi nga lang dito sa ating bansa, pati na rin sa mga ibang lahi at patuloy na napapakinabangan ng ating mga kababayang Boholeño. Yan ako sa posisyon niya. Tama yan dyan. Taas mo. Kasi, pag nagdala yung driver doon, Ha? yung driver doon. Oo. Ako, ano yan? Porsyento yun. Meron tayo sa palengke na ng tao niya. Meron naman. Alright. Dito tayo sa may Bohol, Tarsier. Titignan natin yung mga kamag-anak natin. Hindi, curious din ako. Alam mo kasi maliit lang yun. Gusto ko rin makita siya ng personal. Pag dito pupunta ka, bawal daw dito yung maingay. Kasi nai-stress daw yung Tarsier. Bawal silang makaramdam ng maingay. Tapos yung pag nag-picture ka, wala daw dapat flash camera. Ganun sila kasensitibo. Ito na yung entrance. 11 inches long, and they use their tail to balance during jumping. Tarsiers could jump 3 to 5 meters, and because of this, they can rotate their head. Ang laki nito ha. Ang laki. Sana ganyan na lang sila kalaki ha. Game 1, 2, 3. Ay, sino nag-cut ng ticket, ma? Ako na nga, 20 ka po. Okay. Ito daw 1,000 step. 200 dahil pala nga, nahirapan na ako. Tapos, Dito 2,000. Ang Philippine Tarsier ay isang endangered species primate na matatagpuan lamang dito sa may Bohol. Isa itong uri ng primate na kasinlaki lamang ng kamao ng tao. Meron itong malaking mata na maliit lamang ang utak. Kaya rin umikot ng leeg nito ng 180 degrees kada direksyon. Kaya rin nitong tumalon ng mga 3 metro gamit lamang ang mahahaba nilang bukong-bukong. At makikita naman sila sa mga protected area katulad na lang ng mga Tarsier Sanctuary kung saan ay inaalagaan sila at pinoprotektahan mula nga sa pagkaubos ng lahi nila. Iwasan rin ang paggamit ng flash ng camera or bawal din silang hahawakan dahil nabibilang sila sa mga near threatened o yung sa mga lahi na mabilis nang maubos. Illegal na panguhuli o yung ginagawa silang mga pet trade at yung pagka-stress nila sa mga turistang bumibisita. Huwag ka rin magkakamali na labagin ang mga ipinagbabawal dahil sa ilalim ng batas ng Republic Act 9147 ay protektado sila. Bawal na bawal silang hulihin dahil ito ay krimen. Dahil ang babaeng Tarsier ay nanganganak lamang ng 1 beses sa 1 taon. Ito ang dahilan kung bakit hirap na hirap silang magparami.
Tinig. Si Pearl! Hit and run shot. Oh, dali oh. Challenge. Hit and run shot. Meron sila sa buhay. Meron pa sa likod. Ay, maguhulihin ko na to eh. Dapat kasi sir, may stoplight dito eh. Oh, bilis, pasta na agad. Abi boss na atat ko. Thumbs up. Thank you. Thank you. There may challenge ako. Sa gitna ka din. Sa gitna ka dun. Ganun uli. Papunta dun ha, ang lakad mo ha. Papunta doon ang lakad mo. Okay. 1, 2, 3. Wag muna tayo. Ang man-made forest dito sa May Bohol ay isang reforestation project sa may pagitan ng bayan ng Lubok at ng Bilar. Kilala ito sa pantay-pantay at siksik na mga hanay ng mga puno na lumilika ng isang malamig at madilim na tunnel sa kahabaan ng highway. Tandaan, bagamat sikat na tourist spot ay pinupuna naman ito ng mga ilang environmentalist dahil ang mahogany ay hindi na native na uri o yung bang hindi sadyang tumubo sa gubat nito at sinasabi na nakakaapekto ito sa lokal na biodiversity at sa ecosystem. Ayun no. Parang buwak po tayo lang. Parang buwak ako. Kimbok. Oo. Ba't wala yung camera rito? 1, 2, 3. Ako rin. Welcome to Lubok River. Para ano, yung para tayo sasakay ng Roro. Oo, Roro rin. May port area din. May lisensya kaya yan, yung nagdadrive Yung ng balsa nagdadrive ng... ng- Laman, meron ba yun? Baka ba ano lang? Authorized ano lang? LGU lang. Nawala. Oh, sabi na yun. Ang galing. Ang daming koi fish yun. Koi fish. Dito tayo sasakay guys. Ayan o. Floating restaurant. Medyo inulan pa kami. Ito yung literal na may restaurant. Tapos sinakay nila sa bangka. So habang kumakain ka, tumatakbo yung bangka na restaurant. You know? Woo!
Ay, makisayaw na kayo dyan. Once again, palapakan pa natin ang Gutusul Bansa. Antay tayo. You're waiting for me, and when I see you, I know that you say, hey, hey, hey. Ah, ito yung dulo. Ayun oh, may isang pag ganito oh. May floating din oh. May alimasag. Yun namatay yan. Alright, good morning. Yeah. Good morning. Day 3, island hopping. Sir Bert, good morning. Ready? Last day. Last day namin dito sa may Bohol, Panglao. So, ang gagawin namin ngayon, ang activity is island hopping. Yung island hopping naman kasi dito, kukunti lang yung island na pupuntahan. So, expected na mga siguro tanghali makakabalik kami dito. Gagawin namin, kakain na muna kami. Breakfast free. Kain guys. Corn beef, itlog, tsaka ba't tawag dito? Sausage.
Kaya ang pre-breakfast meal. May starfish. Mag-island hopping. Lublob muna tayo dito sa dagat kasi ang ganda. High tide kasi siya eh. Tapos 7:30 in the morning. Yan pa lang yung araw. No? Vitamins yan. Maganda sa katawan to kung patibay ng baga to. Pag mga ganitong oras, maglulublob ka sa dagat. Mas dito na absorb ng katawan natin yung ano, yung benefits ng dagat tsaka ng araw. Tapos gagawin mo kung saan yung sikat ng araw, tatapat mo yung likod mo. Sisid tayo. Dati ko malinaw. Parang malinaw. Maganda dito. Buhangin lang siya, wala siyang mga wala siyang yung mga maliliit na bato pag umapak siya. Marami lang siyang ano, seagrass. Yun lang. Tapos dito sa may Panglona, Panglona Beach. Isa sa recommended pag pupunta kayo ng Bohol, dito kayo magpapabook ng ng reservation yung mga to. Tsaka itong Marilu Resort. Time check 7 AM. So third day, ito na yung island hopping. Ayun na yung bangkang sasakyan namin, dalawa. 50 lang. So ang nangyayari kasi 10, hindi kami kasya sa isang bangka. Wala kami nakuha bangka na gagamitin sa island hopping ng 20 lahat ang makakasakay. Hindi katulad kahapon nakakuha kami ng coaster. So doon magkakasama kami doon kasya ang 20. Ngayon ang nangyayari 10 lang. Yan. Grabe yung mga nangyari kahapon. Grabe yung adventure, yung excitement, yung adrenaline, ang saya, lalo na doon sa may Lubok River. So ngayon naman yung adventure natin is island hopping na. Let's go. Melody. Yes. Ito yung isang group. 10 sila rito. So doon kami. Kabila. Videohan nyo na lang. Mag-video na lang kayo. Mag-video na lang kayo. Tapos kukunin ko na lang. Diyan ba? Akala ko doon eh. Ito. Cellphone. Walang tropa? Baka nasa may gilid na. Kala ko tatagay pa naman ako ngayon. Sorry lang. Sadya ka sa Tatagay ka? Oo. Wow. Eh, di wow. Magkakasama, hindi yan. Meron pa po meron pang isa. Kumukulutsan mo? Alright! Let's go! Island hopping! Day 3! Chat, kuno! Chat, kuno! Oh, happy birthday! Happy birthday!
Dito na oh. Tatanong ka na lang. Hinahanap? Palalabog mo na lang yung Hindi, may babalikan pa naman ako. player. Welcome to Balikasag Island. Dito sa may Bohol Day 1, ay Day 3 namin. Unang island hopping. Dito sa mapa nakalagay ano, parang Turtle Point. Etong island na to. So marami ka daw ditong pagka nag-snorkeling ka, yun talaga yung activity na gagawin dito. Marami daw dito mga turtle. Mga pawikan, mga ano. Yun yung makikita mo sa ilalim. Tapos mga corals. So tara, itry natin to. Order na rin kami ng pagkain. Para mamaya, pinapatry na nila tanghalian. So ang gagawin natin, unang activities is mag-snorkeling tayo. Tapos hunting tayo ng mga ano. Viewing tayo ng mga turtle, ng mga pawikan. Let's go! Po, sa side na to may nagkakasanglaan na rito ng mga alahas. Dito po. Medyo anong usapan nila dito? Business yan. Oh, business dito. Ano pa pinag-uusapan natin dito? Anong meron dito? Snorkeling. Kung ano yung gagawin natin, Sabi activities. kasi doon, may pawikan daw doon. May pawikan. Tapos doon, isda. Madaming fish. Maraming, okay. Fish doon. So dalawang station. Pupuntahan Dito daw natin parehas yun. Oo, dalawa. Ang sabi dito, baka hindi daw pawikan yung makita. Baka puwikan. 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 Dito, anong plano po? Plano dito kakain. Kakain. hindi kayo mag-snorkeling, ma'am. Yun, Bel. Ayaw. Bakit? Sayang. Dito, ito dito ako. Maganda session dito eh. Iba yung plano nila. Oh, iba ano ba mga plano natin dito mga boss? Mag-inom. Inom lang. Snorkeling, lasing. Mag-inom lang na mag-inom. Goggles na yan. Kaninong goggles yan? Sa'yo? Wow, may baon. Ready to. Prepare. 72258 ana. Satya Narayana to. Sino nila Satya Narayana to? 2. Kon ba? Sibok na lang sa atin. May magano sa apat na. Ito tayo apat din. Tayo sa atin din. Sa isang bangka, 3 kami. Tapos kasama ang isang bangkero. So, 4 dapat. Hindi pwedeng sa sobra yung 4 sa turista, isang bangkero. Magiging 5 na. So, total dapat 4 lang na katao sa isang. Ang gagamitin lang natin na bangka, yung mga ano natin sa gwan. Pang-apatan lang talaga na person. Let's go! Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say. Ang Balikasag Island ay mararating mo ng mga nasa 30 o 40 minutos kung ikaw ay manggagaling sa may Dumaluan Beach ng Panglao. Nasa 3,500 ang arkila ng bangkang bimotor. Nasa 10 katao na ang kakasya dito. Ang Balikasag Island ay isang protected area na marine sanctuary. Napapalibutan ito ng mga likas yaman ng dagat. Marami ding iba't ibang uri ng mga isda. Napapaligiran din ng iba't ibang mga coral reefs at marami din mga marine species na makita rito katulad na lang ng mga pawikan at ng mga dolphin. Sa pagkakataon lang ng oras ng pagpunta namin ay hindi na namin maaabutan ang mga dolphin dito dahil sa oras ng umaga na alas 6 ay dun mo sila makikita. Tanging mga snorkeling viewing at mga turtle watching na lang ang aming pwedeng gawin dito ng mga activities. Para naman sa bayad ng activities na updated ay magbabayad ka ng 150 pesos para sa snorkeling at meron din environmental fee na nagkakahalaga ng 250 pesos kasama na ang entrance doon. Nagkalat din ang mga cottage na pwedeng rentahan kung kayo ay marami. Huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo dito mauubusan. Depende yan sa season.
Kung sakali naman pumunta kayo dito na wala kayong dalang pagkain ay huwag kayo mag-alala dahil pwede kayo magpaluto dito. Maganda nga rin ang timing namin dito dahil habang nag-i-snorkeling kami ay pine-prepare na o linuluto na ang mga in-order namin pagkain. Ayon umano sa mga kwentong kasaysayan ng Bohol, noong unang panahon ng mga Amerikano bago ang ating kalayaan ay napili ang isla na ito na paglagyan ng mga parola o yung lighthouse dahil dito mismo nakikita ang mga naglalayag ng papasok at palabas ng mismong isla ng Cebu. Ang Philippine Navy ang nagmamay-ari ng Balikasag Island. Sa katunayan, meron pa nga silang maliit na outpost na makikita rito. Naideklara rin ito ng Marine Sanctuary noong 1985 upang protektahan ang malawak na coral reef at marine biodiversity nito. At naging community-based conservation din ito ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong community na mga nakatira rito para na rin magbantay sa isla at maprotektahan at nakatutulong na rin sa kanilang pang-araw na pamumuhay ang mga turistang bumibisita rito. So dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you know who you are. So dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you've come this far. So dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you know who you are. So dance till the sunrise and throw the confetti like, throw the confetti like, the confetti like, confetti like, you've come this